Nilinaw ng Department of Agriculture na marami pa ring stock ng imported rice ang pumapasok sa Pilipinas ilang araw bago ang inaasang pagpapatupad ng importation ban ng bigas sa susunod na buwan. Tiniyak rin ng DA ang patuloy na pag-inspeksyon sa merkado para maiwasan ang price manipulation. May detalye si Vel Custodio. Ilang araw bago ang implementasyon ng 60-day importation ban sa bigas, tumaas na ang farm gate price sa palay ng hanggang 4 na piso batay sa tala ng National Food Authority at Philippine Rice Research Institute. Nalayo ng pamahalaan matapos ang direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. si import ban sa bigas simula sa Setyembre. Pero hindi pa man nagsisimula ang 6-day import ban. Tumaas na ng hanggang 2 piso kada kilo ang presyo ng imported rice sa palengke. Yung deliver po sa amin nung nakaraang araw, mga 3 days passing, tumaas na ng mga 20 pesos pero 25 kilos. Sa kabila nito, lumalakas naman ang benta ng 20 pesos na bigas sa National Food Authority. Matumal ang bigas kasi sa ramdam mo yan dahil tayo may kadiwa, ay parang nagbabago yung bentahan sa komersyal. Nilinaw din ng Department of Agriculture na maraming stock sa imported rice na patuloy na pumapasok sa bansa ilang araw bago ang importation ban. Kaya hindi dapat tumaas ang presyo ng imported na bigas. Ano yan? Price speculation kasi yung reason kasi nila na sinasabi wala na raw imported na bigas. Gusto natin yun pabulaanan kasi in fact ang laki ng pumasok na bigas sa atin. April-May, more than 500,000 bawat buwan. So, normally, nasa 300,000 metric tons lang kada buwan. Yung August, as of mid-August, meron pang pumasok na more than 200,000 metric tons. At, siyempre, na-expect natin madadagdagan pa yan hanggang bago mag-start ang ban ng import by September 1. Regular din na nag-i-inspect ang DA, Department of Trade and Industry at mga kapulisan para matundo ng promotor sa price manipulation. Ayon pa sa DA, inaasahang mahigit 11 million metric tons din ang maaaning palay sa harvest season sa susunod na buwan. Pagsapit naman ng 60-day import ban, makikipagtulungan ng DA sa Bureau of Customs upang tiyaking walang imported rice sa mga kapuslit sa bansa. Of course, una, hindi yan iisuhan ng SPSIC ng Bureau of Plant Industry, ang agency na namamahala sa SPSIC issuances. At pangalawa, of course, we have to coordinate with Bureau of Customs sa ating mga pantalan. Of course, ganun din sa ating mga investigative at saka doon sa intelligence community para tingnan at mabusisi yung mga posibleng gumawa ng smuggling. Kasi pag talagang yung mga 5%, 10%, 15% broken, hanggang 25% broken, pag pumasok yan sa panahon ng ban, smuggle yan. Tanging ang mga special rice lang ang papayagang pumasok sa bansa sa panahon ng importation ban. Vel Custodio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.